Itago niyo na lang ako sa pangalang Rivet. Mahilig ako sa pagkain, kaya ang naging resulta ay nahawaan ako. Hindi ng isang ordinaryong sakit, kundi sakit na nagpapabago ng aking katauhan. Iyon ay walang iba kundi ang pagiging aswang. Matagal ko na itong pinipigilan, ngunit may pagkakataon na kinasasabikan ko pa rin na kumain ng sariwang laman. Dahil dito ay talagang gabi-gabi akong naghihirap ng sobra. Pinupunan ko na lang ng pagkain ng karne na nabibili sa merkado para mapawi ang gutom ko. Mabuti na lamang ay nagiging sapat naman ito. Isang araw, may nakilala akong binata. Ang pangalan niya ay Rafi. Friendly ito at napakabait sa akin. Tuwing lunch break namin sa universidad ay palagi itong sumasabay sa akin. Hindi mo ba hilig na makipagkaibigan, Rivet? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, gusto ko rin namang magkaroon ng maraming kaibigan. Pero maraming umiiwas sa akin. Pinaghihinalaan pa akong anak ng makukulam dahil sa ang buhok ko ay mahaba at kulot-kulot pa. Ah, ganun ba? Talagang maraming mapanghusgang mga tao, Rivet. Kaya masanay ka na. Pero para sa akin ay isa kang mabuting tao. Pahayag niya sa akin, kaya naman napangiti ako. Mas naging malapit na siya sa akin sa paglipas ng ilang araw, linggo at buwan. Kaya mas lalong tumitindi ang hangarin ko na huwag gumawa ng masama sa kapwa at pati na rin sa mga inosenteng hayop. Kaya naman, kapag nagbabagong anyo ako bilang halimaw tuwing gabi, kumakain na lamang ako ng karne na nabibili ko sa palengke. Hanggang sa isang araw ay niyaya niya ako na manood ng sine. Sa halip na maghati kami sa gastos ay nilibre niya ako. Ganyan siya kabuti sa akin. Pagkatapos naming manood ay meron siyang ipinagtapat sa akin. Noong unang beses kitang makilala, may naramdaman na akong kakaiba. At sa tuwing kasama kita ay sobrang saya ko. Mahirap mang ipaliwanag pero nakakasiguro ako na pag-ibig na ito. Rivet, pwede bang ligawan kita? Matagal akong hindi nakasagot dahil sa totoo lang ay may nararamdaman na rin ako para kay Rafi. Siya lang kasi ang nagparamdam sa akin na espesyal ako kahit na sinasabi ng karamihan na pangit raw ako, kulot at parang anak ng isang mangkukulam. Pinag-isipan ko muna ang dapat kong sabihin sa kanya. Hanggang sabihin ko na ang dapat kong sabihin sa kanya. Gusto kong maging magkaibigan lang tayo habang buhay. Hanggang doon lang ang gusto kong mangyari sa atin at hindi nahihigit pa ron. Mas gusto kong may limitasyon sa pagitan natin. Dahil mapahamak ka lang kapag naging tayo, Rafi. Wika ako sa kanya at tumakbo na ako palayo sa kanya. Narinig ko pa ang sinabi niya sa akin kung bakit ko raw nasabing mapahamak ko siya. Napagpasyahan ko na may tamang oras para ipagtapat ko sa kanya ang tunay kong pagkatao. Samantala, sa kailaliman ng gabi habang umuulan ay nakaharap ako sa may salamin. Kitang-kita ko ang malahalimaw kong hitsura.
Sa namumula kong mga mata ay kitang-kita ang lungkot at ang pag-agos ng aking luha. Samantalang sa bibig kong nanginginig ng dahil sa pag-iyak, ay makikita ang mga nakausling matatalas na ngipin. Ito ang malaking balakid kung bakit umiiwas ako na magkatuluyan tayo, Rafi. Malungkot kong pahayag sa aking sarili. Abangan ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat po sa mga nakinig.